Higit sa goiter ang epekto ng kakulangan sa iodine. Dahil kung dumapo sa nagdadalang tao, ay maaari makaapekto sa IQ ng ipinagbubuntis. Kaya bilang bahagi ng Goiter Awareness Week noong nakaraang linggo, nakiisa ang GMA Kapuso Foundation sa palibreng goiter screening sa pang-10 probinsya sa bansa kung saan laganap ang iodine deficiency, ang South Cotabato. Araw-araw sako-sakong basura ang kinokolekta ni Emma sa kanilang lugar sa General Santos City. Gaano man kadami ang mahakot niya, hindi pa rin sasapat ang kinikitang 300 piso kada araw para maipagamot ang tumubong bukol sa kanyang leeg na mahigit 20 taon nang nagpapahirap sa kanya. Hirapan ako makahinga. Paglunok ng tubig, pagkain ako, minsan maglaki. Sinlaki lang daw ng hole ng bukol niya noon hanggang sa unti-unting lumaki habang ipinagbubuntis ang bunsong anak. Nakiisa ang GMA Kapuso Foundation sa isinagawang Thyromobile Medical Mission ng Department of Health sa General Santos City. Nagkaroon ng goiter screening, libreng laboratory tests, consultation at salt testing. Nakatanggap din ng hygiene kits ang mga beneficiaries. Dito, ipinasuri natin ang bukol ni Emma. Hindi siya hyperthyroid at hindi siya hypothyroid. Aalamin muna natin kung ano yung kanyang bukol kasi yun ang magsasabi sa amin kung how aggressive tayo sa gagawin natin. Agad sumailalim sa thyroid ultrasound si Emma. Nakipag-ugnayan na rin tayo sa kanilang City Health Office para sa kanyang susunod na gamutan. Paalala ni Dr. Chofilo San Luis Jr., National Coordinator for the Philippines ng Iodine Global Network, magpasuri kung may nakakapang bukol sa inyong leeg, lalo na kung buntis at lactating women. Within the first 6 months, yung utak ng bata apektado kapag si mami ay kulang sa iodine. The IQ goes down by as much as 10 to 15 IQ points. Nawawala. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.